Ay, baka yung nag-babe. Sarap. Krabi-krabi. Krabi-krabi. Very good ba, luto ko? Parang napilitan lang. Ang taba ng mga crabs. Ang taba. So, magluluto tayo ng chili, garlic na crabs. Ito yung bawang. Tapos, itong sibuyas dahunan, pang garnish. Ayan. Yummy. Mag-start na ako magluto. And pinakuluan ko muna siya kasi para maging pantay yung ano niya, luto. Tapos, hindi naman maano yung taba niya. Ilalagay naman natin yan. Ayan. Ayan. Lagay na natin yung ano, bawang. Lagyan ko na siya ng asin. Tsaka pepper. Para mahalo na sa oil. Taba. Luto na ang crabs. Alam ni Istong yon. Dahil umakyat sila dito, ay palihim din akong umakyat. Sigurado ako, bumalik na sila. Kaya tumakas na kami ni Istong. Mang Istong, anong nangyari sa katawan na nagpakilalang Dennis at sa espiritu sila lahon? Pagkatapos niya magwala kanila, umatunga siya sa iya. Hindi ko siya inabala. Nanatili ako doon. Hindi ba yung lalo ko tsaka? Hindi ako mga dahon at mga tela. Nakatayo ako ng luhupuan ko at tumawa sa likod ng balikat ni Tony. May utang ka nun? Oo. 213? Hindi sugagawa ng ikalasakit mo. Bilang pausan niya. Sino ito? Di ba yung makeup money pa? Oo. Kaya mo rin lang, pero mo lang yun. Ikaw ba tayo? Kung masaktan ka niya, sigurado mamamatay siya ngayon eh. At paano naging pausa? Kain! Go! Lagayan ng cook mo na. Mataba, no? Saan si mataba? Ayun, akala ko ikaw din sa mga kalawat. Ito, mataba. Lahat ka na ba? May paliwanag ko namin sa iyo lahat ng gano'n. Hindi naman kami maansang naiintindihan mo kami, pero sa ngayon, kaya mo kami tulungan ng makauwi ng ligtas. Isa pa, tutulong din kami sa mga paggagamot mo. Tutulungan ka namin kung kailangan mong bumakas sa doktor ng utak. Tulungan siya aswang. Dahil sa hindi magandang paramdaman. Ang sakit siya eh, mamamatay na yan. Sa totoo lang, hindi naman ko talaga magandang din. Takbo ng pagdinilaw ng dito sa bundok. Pero madami po ako nakagdilalan. Na gusto ko pagkipalang mabuhay. Kala ko, dahil may sakit ako na ganito, at wala na tao, gusto akong makasama, ay handa na ako magwala sa mundo. Oh, nakakaiyak. Eh, totoo naman yun eh. Kaya ngayon, ang gusto ko na lang ay magpalakas at makauwi.
sino ang mundo. Hindi ako sigurado. Oh? Hanggang kailan ko Wow. makasama ang magulang ko. Mataba. Alam mo, girl, masaya ako dahil hindi man lang sumama ang loob mo sa amin. Kaya hindi lang mabigat kung bakit nakaligtas ako. Kaya wala tayong problema sa akin. Basta makauwi lang ako sa amin. Ihahatid ka namin. May Taba. sinamahan sa isang baso. Siksik. Kaya hindi na siya makakapagkaalam. Pero humihingi siya ng pasensya sa'yo at sa mga nagawa niya. Tumagulang ako kay Nanay Iska. Hindi ko alam kung ilang oras kami nagdalo ng alaga ko. Hanggang sa bumalik si Kirby para alalayan akong tumayo. Kinuha niya ang alaga ko para makapaglakad ako ng maayos. Hindi ka na namin papakirin dito ha. Ang mga pagkain natin, mga walang sabi na doon ang pagkain ng mga tao. Sana maunawaan mo. Kung masyado din mga sa fast food at walang kakain, kapag hindi mo kinain, hindi mo nakaranda doon. Ayos lang. Sa ngayon, mas gusto kong kainin ang luto ng nanay ko. Natutuwa ako kung paano niya pangkitin ang iyong ina. Talagang mahal na mahal niya siya. Siya ang nagtrabaho at bumuhi sa amin. Nagsakripisyo silang dalawa ng tatay ko. Noong una, hindi ko maintindihan. Pero dahil sa patakot ko sa mundo, ang dami ko nag-realize sa buhay. Hindi ka na pumasok ka lang. Kami na lang nila na ispan sa iyo. Tumagulang ako at ngumiti. Saka pumasok sa loob ng sasakyan kung saan nakaupo na ang aking anagang aso. Natawa din ako nang makita kong tumupis ang dala kong bag. Naalala kong wala naman akong nakain na kahit ano sa dala ko. Sobrang tulungan bago ako umakyat sa bundok. Pasensya na ha. Yung mga bata kasi, kukuha yung mga dilata mo doon, mga pang-fooders. Masubukan na kainin. Ayos lang yun. Pero sana hindi nagsama sa kanila. Ay naku, okay lang yun. Kami nga yung dapat hindi na pasensya sa iyo. Habang nasa biyahe, ay hindi na ako nagsalita. Tinaraw ko lang ang gilid ng bundok na aming dinadaanan. Hindi ko akalain na ang magandang bundok at kulay berde na manawin ay may nakakatakot na kwento. Ano nangyari? Ano? Umakyat siya sa bundok. Hmm. Kasi may sakit siya, di ba? Ano, kalbo na siya eh, nakawin na. So parang, ano yung, parang ready na siya mamatay, ganyan-ganyan. Ay hindi tanggap ng karamihan. Baka makalanghap siya ng fresh air. Kasi, Aswang kami. ay kaso pala, Ay natatakot. Ang ilan pa ay nagagawa yun nga, ng sakit. yung mga kasama niya pala sa hiking yan, aswang. Ang binibintang sa akin. Eh, yung kalaban naman nila is yung parang diwata sa bundok. Wala kasi hindi ako sa kanya. Ito yung amang si Mang Pastor, abala naman sa paghahanap. Kakampi niya naman din. Mababait naman pala. Pero wala na siya pinatatakutan. Doon, Iaalay sana siya, eh yun nga. nagawa niya. Ang sakit. Pinampalampas na lang. Hindi mo pwede kasi namamatay din. May sakit, ayaw ng ano. Dami ang tutulog. Kasi kinukuha pala nun yung mga hiker kasi tinitake over niya yung katawan. Ay, sila makikita mo, magbigyan ng mga tao. Kaya hindi sila pwede mo walang hanap buhay. Dahil baka hindi na namin sila Mas maganda pala itong hiwa kasi dati nung hindi niwa, nahirapan ako kumain. Paliwanag mo sa akin na Diba? So, nung hiniwa mo, nagustuhan na namin sana. Hindi ko lang naiintindihan ang lahat ng to. Kaya hindi ko lang girl sana huwag mo lang banggitin sa karamihan ko sa amin. Kasi baka mapahamak na rin ang mga bata na wala akong kakayahan. Maaasahan mo ako sa bagay na yan. Maraming salamat sa paghain mo, sa pagtigtas, at sa pag-aalaga. Maging mo ko yung lahat. Nang bumaba na ako sa sasakyan nila, ay tumawag sila sa akin. Hindi ko akalain na nakarating na pala agad kami sa bahay. Nang tumating ako, wala akong lead at kita yun ng aking ina. Lumapit siya at nagtanong, pero ngumiti lang ako. Makalipas ang 1,000 pamamagitan, ay sinubukan ko ipaliwanag sa kanila ang lahat. Pero gumaling ba? Pinagaling, tinuruan siya ng mga asong gumaling. Ito walang sakit. Hindi naman ko ito sakit, pero nadadala naman ko ito sa kanya sa mga doktor. Tutulungan ang Kaya ako hindi ako. na ko kailangan alalahanin. Kung kailangan mo pa ng pahinga, hahayaan kitang magpahinga pa. Kung aakyat ka pa ng bundok, bibigyan pa kita ng panggastos. Nakapito naman ako ng pera. Hindi kasi alam mo na Bibigyan mo.
pong bumalik sa paanan ng bundok ng Maong para bisitahin sila. Pero wala na sila ron. Wala na rin sa dating pwesto ang mga bahay ng mga guide o entrance paakyat. 2 dekada na ang lumipas mula nang mangyari yun. Lumipat na eh. Siyempre, baka naman sabihin Tulong siya. na tapos silang lahat. Sana ay naunawaan ninyo ang nais kong kaparating na hindi lahat ng aswang ay masama. Siya nga pala, ang kondisyon ko noon ay itinuturing na bihira. Pero ngayon ay mas kilala na at mas tinatanggap ng lipunan. Ang alopecia, Alopecia. anxiety at Yung depression. sa buhok niya. Lubos akong Kasi nakakalbo. na mas bukas na ang isipan ng mga tao tungkol dito. Maraming salamat sa pag-share ng aking kwento, Miss Esperanza. Pati na rin sa lahat ng aktor ng channel na ito. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ano ka nakalim? Gabi ah. Bitin nga eh. Ay, alam mo, maya na lang ulit. Yummy, yummy, yummy.